umaga po sa atin lahat. Ate, Kahit hindi maganda yung umaga natin, sapagkat sa araw-araw na nakikita natin ang pagmumuka ng inotel na si Bongbong Marcos, nasisira yung araw natin. tira! Ang 2 linggo na po natin, mga kababayan, na pagbabalik-balik dito sa harap ng Korte Suprema. Pang-siyam na araw na at patuloy tayong mag-iingay. Supreme Court, patuloy kaming mag-iingay dito sa inyong harapan hanggat hindi kayo nagsalita at hanggat hindi nyo nilabas ang tiaro na hinihiling po ng ating Vice Presidente na itigil ang pamumulitikang impeachment na ginagawa sa kanya. Malinaw naman na walang sapat na basihan ang ebidensya na binabato laban po sa ating Vice Presidente. Malinaw na ito po ay ginagawa nila dahil ayaw nila managot sa pagnanakaw na ginagawa nila, lalong-lalo na sa flood control project, kung saan ang utak ng flood control scam ay walang iba kundi si Bongbong Marcos, Martin Romualdez, at ang kanyang kanang kamay na si Saldico. Ang sabi pa ng Supreme Court, pagantay lang daw po tayo dahil sila ay maglalabas ng mga desisyon patungkol sa mga nakapending na habeas corpus na ibinail ng mga anak ng dating President Rodrigo Roa Duterte. Ngunit kami po sa mga maestrado po natin na nandito sa loob ng Supreme Court, hindi po kami titigil, hindi po kami mananahimik, at lalong hindi kami matatakot sa gobyernong pangalan ni Bongbong Marcos. Kahit kami po ay tinatakot, kahit kami ay binabantaan na posibleng kaming lahat na nagbabatigaw sa gobyernong adik ni Bongbong Marcos ay kakasuhan, hindi po kami mananahimik at lalong hindi kami titigil. Kaya sa mga matataas na maestrado po ng ating Korte Suprema, ito na po ang inyong pagkakataon. Panindigan nyo ang pagiging Supreme Court nyo na dapat hindi kayo kontrolado ng legislative, ladong hindi kayo kontrolado ng executive. Kayo dapat ay separate branch of government na may sariling paninindigan na kayang magdesisyon sa mga kaso na hindi nare-resolba sa ating bansa. Eh huwag nyo lang patagalin. Kung ito man ay maging pabor sa amin, kung ito man ay hindi, tatanggapin namin ang kinakailangan po namin ay isang kasagutan sa mga habeas corpus na nakapile ngayon sa inyong opisina. Huwag nyo lang patagalin, huwag nyo bitinin ang taong bayan dahil lalong tumatagal. Baka magkakagulo pa dahil sa nakikita natin ngayon, ang gobyerno ni Bongbong Marcos ay may tinatawag na de facto martial law na ang lahat ng mga nagsasalita sa kanyang gobyerno, yung lahat ng mga nagbabatigos ay binabantaan na kasuhan, binabantaan na mga tahimikin. Kahit itong si Martin Romualdez na nagsalita at tinuturo na ang opisina ni Bongbong Marcos ang tanging nag-aaproba sa pag-release, lalong-lalo na sa mga proyektong flood control, ay gustong patahimikin. Kami, hindi nyo kami matatakot. Ordinaryong Pilipino lang kami. Hindi kami politiko. Lalong hindi kami komunista at NPA. Kami ay mga malayang Pilipino. Ordinaryong Pilipino na nagpapahayag sa aming karapatan. At may alam sa nangyayari sa ating bansa. Nakita natin kung paano tayo ginagago ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Mantakin po, sinasabi niya na hindi niya kayang tanggalin yung value-added tax sa produktong langis. Lalong hindi niya kayang tanggalin yung excise tax sa produktong langis dahil mawawalan daw ng kita na 300 billion ang ating gobyerno. Pero para saan pa? Kung ang kinikita ng gobyerno ay hindi rin naman napupunta sa taong bayan, lalong hindi napupunta sa proyekto na dapat ay mapupunta sa taong bayan. Nakikita natin ngayon ang nangyari sa PGX. Ang sabi ng mga pupunta dyan, walang gamot. Kung may gamot man, kulang. At kailangan nilang pumila madaling araw hanggang hapon bago sila ay makatanggap ng appointment. Ganito po, pinapabayaan ng gobyerno ni Bongbong Marcos ang mga Pilipino. Baliwala sa kanila kung tayo ay naghihirap. Hindi nila kaya tanggalin yung value-added tax. Dahil para sa kanila, ito ay walang kita at wala
silang maipapasok sa kanilang maleta. Tamang sinasabi ng ating Vice Presidente, wala sa bangko ang mga ninanakaw, kundi nasa malita. Kaya sa ngayon, gigil na gigil po sila na ipa-impeach ang ating Vice Presidente dahil malapit na ang kanilang katapusan. At tama lang din ang ginawa ni Atty. Manscarpio na dapat kasuhan ng gobernador ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang bagong biik na direktor ng AMLAC dapat lang din kasuhan dahil kakaupo niya lang ay siya ay nagpauto, siya ay naging sunod-sunuran sa mga kongresistang buhaya na walang kasawaan, walang kabusugan sa pagnanakaw sa kabanang bayan. Tama lang nakasuhan si Luistro, Redon at iba pang miyembro ng Committee on Justice dahil sila ay sumusobra na sa limitasyon ng kanilang kapangyarihan. Kaya sa ating mga kababayan, hindi dapat tayo papayag na tayo ay maging sunod-sunuran. Hindi dapat tayo papayag na tayo ay patuloy na ginagago ng gobyernong bangag na ito. Sa bawat motorista, riders, kapulisan, mga pasyente sa PGH, ordinaryong Pilipino katulad ko na dumadaan dito sa harap ng Korte Suprema, huwag kayong maging bulag. Huwag rin po kayong mga bingi sa mga nangyayari sa ating gobyerno. Dahil kung tayo ay patuloy na mananahimik, kung tayo ay patuloy na maging sunod-sunuran, lalo na po yung ating mga kapulisan, yung mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines po natin, walang mangyayari sa ating bansa, kundi makakantong po tayo sa isang malaking kaguluhan. Yung NBI po natin, imbis na siya po ang nire-respeto ngayon, ngayon nakikita na natin na para bang yun nasa NBI ay naging tuta na rin ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Naging elemento sa de facto martial law na pinapatupad na ang lahat ng mga nagsasalita laban sa korupsyon, yung mga nagsasalita patungkol sa pagnanakaw ng gobyerno ni Bongbong Marcos ay tinatakot. Kaya nandito kami. Hindi po kami mangpolo. Lalong hindi po kami maghamon ng kung anumang kaguluhan. Hindi rin namin papasukin ang Supreme Court. Kaya sa mga kapulisan po namin, hindi kami dapat ang binabantayan nyo. Hindi kami dapat yung tinitiktikan nyo. Yung mga magnanakaw na nasa Kongreso. Bakit gano'n na lang kabilis? Takotin, gipitin ang mga ordinaryong Pilipino. Kung mga politiko, napakatagal ng kaso hanggang ngayon, hindi pa rin napapanagot ang mga kontraktor na nakaupo sa Kongreso. Kaya muli, hindi pa ito ang katapusan. Hindi pa ito muling araw po natin na pagkikita dito sa harap ng Korte Suprema at sa mga taga-Supreme Court, yung mga mataas na maestrado. Hindi pa kami titigil hanggat hindi kayo naglabas ng TRO at ipatigil ang illegal hate impeachment laban po sa ating Vice Presidente at maglabas na rin kayo ng TRO, maglabas na rin kayo ng desisyon sa mga habeas corpus na ipinail ng pamilya Duterte. Mabuhay ang bansang Pilipinas! Mabuhay ang bansang maisog! Babalik at babalik pa rin kami! Hindi kami susuko! Mabuhay! Duterte!